Ang loob ng barangay hall ay tila isang pugon na unti-unting tumutupok sa katinoan ni Jessa. Ang matinding init ng tanghali sa Maynila ay walang awa tumatagos sa manipis na yero ng bubungan at ginagawang impyerno ang maliit na espasyo. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng pinaghalong amoy ng pawis ng mga tao, lumang papeles at murang pabango na mas lalo lamang nakakahilo. Sa isang sulok, ang isang lumang electric fan ay umiikot ng pilit. Ang bawat paglingon nito ay naglalabas ng tunog ng bakal na kinakalawang at hirap na makina. Ngunit hindi nito magawang pawiin ang alinsangan o ang bigat na dumadagan sa dibdib ni Jessa. Nakaupo siya sa gitna, ang sentro ng atensyon ng lahat, ngunit ang pakiramdam niya ay parang nakapako siya sa krus ng kahihiyan. Ang suot niyang puting bestida na halatang naninilaw na sa kalumaan at inupahan lamang ng kanyang ina sa isang mumurahing shop ay tila sumasakal sa kanyang leeg at dibdib. Bawat paghinga ay mabigat, bawat segundo ay parang oras na ayaw umusad. Sa kanyang paligid, ang mga bulungan ng mga usisero ay tila higing ng libu-libong bubuyog na handang manakit. Kawawang Jessa, ang malakas na bulong ni Aling Rosa, ang reyna ng chismis sa kanilang eskinita. Sinadya niyang ilakas ang boses habang nakadukwang sa katabing kapitbahay, tinitiyak na maririnig ito ng mga nasa unahan. Paypay siya ng paypay gamit ang isang lumang abaniko, habang ang mga mata ay nanunuring nakatingin sa lalaking katabi ni Jessa. Ganda-ganda at matalino pa naman, pero tingnan mo ang bagsak. Sa isang mangangalakal lang pala mapupunta. Sayang ang lahi. Huwag kang ngang maingay, saway kunwari ng kanyang kausap, ngunit mababakas sa ngiti nito ang tuwa sa nakikitang trahedya ng iba. Balita ko talagang baon na sa utang si Teresa sa sugal. Ibinayad na lang ang anak para mabura ang listahan. Tingnan mo nga naman ang lalaki, mukhang ilang araw nang hindi naliligo. Maring kinuyom ni Jessa ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling balat. Pilit na pinipigilan ang sarili na humagulgol o tumayo para sigawan ang mga taong wala namang ambag sa buhay niya. Hindi siya makatingin ng diretso. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay mas mabigat pa sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilya sa loob ng maraming taon. Sa tabi niya ay nakaupo si Enzo, ang kanyang asawa, ang asawa ni Jessa. Ang pag-iisip pa lamang sa salitang iyon ay nagpapakulo na ng sikmura niya sa matinding pandidiri. Nakaupo ang lalaki na parang isang batong iniwan sa gilid ng kalsada, tahimik, walang kibo, at nakayuko habang nakatitig sa kanyang sira-sirang sapatos na puno ng natuyong putik. Ang amoy na nagmumula sa kanya ay hindi maikukubli. Ito ang pamilyar na amoy ng payatas, ang masangsang na halimuyak ng basura at dumi na kumakapit sa bawat hibla ng kanyang gusgusing damit. Ang buhok ni Enzo ay mahaba at buhol-buhol, tumatakip sa halos kalahati ng kanyang mukha, habang ang kanyang baba ay tinutubuan ng makapal at magaspang na balbas. Mula nang pumasok sila sa bulwagan, wala ni isang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Tinatanggap niya ang bawat matalim na tingin, bawat pangungutya na para bang sanay na siya sa pagiging sampid sa mundo. Ang pagiging sunod-sunuran ni Enzo ay lalong nagpainit ng ulo ni Jessa. Kinamumuhian niya ang kahinaan nito. Kinamumuhian niya kung paano ito umupo nang nakakuba, tila pilit na pinaliliit ang sarili upang hindi mapansin, parang isang asong takot na paluin ng amo. Magsitayo na ang ikakasal para sa seremonya. Ang boses ng opisyal ng barangay ay umalingaw-ngaw sa paos. Na mikropono bumasag sa malalim na pag-iisip ni Jessa. Agad na naramdaman ni Jessa ang matigas na siko ng kanyang ina, si Teresa, sa kanyang tagiliran. Tumayo ka na dali. Huwag mo kaming ipahiya. Bulong nito na may halong pagmamadali. Dahan-dahang lumingon si Jessa sa kanyang ina. Hinanap niya sa mga mata nito ang kahit katiting na awa
o pagsisisi ngunit wala siyang nakita. Ang tanging naroon ay ang kislap ng kasakiman at ginhawa ng isang sugarol na nakahulagpos sa leeg ng mga pinagkakautangan. Para kay Teresa, ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig o kinabukasan ng anak. Ito ay isang transaksyon, isang paraan upang mabura ang mga utang na naipon niya sa kakatungits at kakasabong. Pinilit ni Jessa na tumayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at parang bibigay anumang oras. Sumunod naman si Enzo, mabagal at mabigat ang bawat kilos. Mas matangkad siya kay Jessa ng halos isang ulo, ngunit dahil sa kanyang pagkakayuko, nagmumukha siyang maliit at kaawa-awa. Mabilis at tila minadali ang seremonya. Parang lahat ay gustong matapos na agad ang palabas na ito. Nang dumating na ang oras ng pagsusuot, ng singsing nanginginig ang mga kamay ni Enzo habang dinudukot mula sa bulsa ang isang mumurahing singsing na pilak na nangingitim na. Nang hawakan niya ang kamay ni Jessa, naramdaman ng dalaga ang gaspang ng palad ng lalaki. Ang balat nito ay makapal puno ng kalyo at may mga guhit ng dumi na hindi na kayang tanggalin ng sabon. Isang kilabot ang gumapang sa gulugod ni Jessa. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang tumakbo palabas, ngunit nang mahagip ng kanyang mata, ang mga matitipunong lalaki sa may pintuan, ang mga kolektor ng utang na nagbabantay, alam niyang wala siyang kawala. Hinayaan niyang isuot ni Enzo ang singsing sa kanyang daliri. Maluwag ito at malamig, parang isang posas na nagkukulong sa kanya sa isang buhay na hindi niya pinili. Ang pawis ay tuloy-tuloy na tumutulo mula sa noo ni Jessa, humahalo sa kanyang luha at sumisira sa kanyang manipis na makeup. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya sa init at sama ng loob. Bigla na lamang may isang kamay na naglahad ng isang lumang panyo sa harap ng kanyang mukha. Si Enzo. Napansin siguro nito ang kanyang paghihirap at akmang pupunasan ang pawis sa kanyang noo. Marahil ay isa itong kilos ng pagmamalasakit, gaano man kagaspang, ngunit para kay Jessa sa sandaling iyon, isa itong insulto, isang paghamak. Huwag mo akong hawakan. Ang sigaw ni Jessa ay sinundan ng isang mabilis na paghampas. Hinawi niya ng malakas ang kamay ni Enzo. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa pulsuhan ng lalaki ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan matalim at malinaw na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Nahulog ang maruming panyo sa sahig na puno ng alikabok. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Tumahimik ang paligid. Tanging ang ugong ng electric fan ang naririnig. Napatigil si Enzo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa ere, nanginginig ng bahagya. Dahan-dahan iniangat niya ang kanyang mukha. Sa pagitan ng kanyang magulong buhok, saglit na nagtama ang kanilang paningin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Jessa ang mga mata ng kanyang asawa. Madilim ang mga ito, malalim at walang bahid ng galit o gulat. Sa halip mayroong isang uri ng lungkot, isang tahimik at malawak na lungkot na tila galing sa ilalim ng balon na nagpatigil sa paghinga ni Jessa ng saglit. Ngunit mabilis na bumalik ang puot sa dibdib ng dalaga. Tinitigan niya si Enzo ng matalim ang kanyang dibdib, ay mabilis ang pagtaas-baba dahil sa galit. Sino ka sa akala mo para hawakan ako? Alamin mo ang lugar mo. Hindi sumagot si Enzo. Walang pagtutol. Dahan-dahan siyang yumuko, dinampot ang nalaglag na panyo at humakbang paatras, bumalik sa pagiging anino na walang halaga sa paningin ng iba. Ang kasal ay nagtapos sa isang nakabibinging katahimikan at bigat ng loob na halos hindi matagalan ng sinuman. Kinagabihan sa kanilang maliit na barong-barong na nakatirik sa gilid ng estero, nagsimulang bumuhos ang ulan sa bubungang yero. Ang tunog ng patak ng ulan ay tila sunod-sunod na kumakatok sa kanilang tahanan, malakas at tuloy-tuloy. Ang bahay na ito na lamang ang natira sa pamilya ni Jessa matapos magbago ang kanilang kalagayan dahil sa mga pangyayari sa buhay ng kanyang ina.
Ito ay maliit at tumutulo ang atip kapag malakas ang ulan. At ngayon, may kasama pa silang isang hindi nila kilala. Mabilis na isinara ni Jessa ang pinto ng nag-iisang kwarto. Pumunta siya sa loob at umupo sa 4 na sulok ng silid na may dingding na gawa sa plywood. Dahan-dahan niyang tinanggal ang belo sa kanyang ulo at inilapag ito sa sahig bago siya napaupo sa gilid ng kama. Ibinaon niya ang mukha sa kanyang mga palad. Ang tunog ng ulan sa labas ay hindi sapat upang maitago ang mahihinang hikbi na lumalabas mula sa kanya. Nalulungkot siya para sa mga pangarap na hindi natuloy. Nalulungkot din siya para sa kalayaang tila nawala sa kanya. At higit sa lahat mabigat sa kanyang dibdib, ang katotohanang kinailangan siyang ipaubaya ng sarili niyang ina sa ibang tao. Sa labas sa maliit na sala na nagsisilbi ring kusina, tahimik na naglatag si Enzo ng isang manipis na banig sa malamig na semento. Maingat ang bawat kilos niya, tila ayaw niyang lumikha ng kahit anong ingay na lalong makapagpapagalit sa babaeng umiiyak sa kabilang kwarto. Hinubad niya ang suot na polo na hiniram lang sa kapitbahay at tumambad ang kanyang likuran na may mga peklat mga markang hindi galing sa basura, kundi mga pilat ng isang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Biglang bumukas nang malakas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Jessa, ang mga mata ay namumugto at mapula. Hawak niya ang isang lumang unan. Buong lakas niyang ibinato ang unan kay Enzo. Tumama ito sa dibdib ng lalaki bago bumagsak sa sahig. Makinig kang mabuti. Ang boses ni Jessa ay paos, ngunit matalim parang bubog na humihiwa sa hangin. Ang kasal na ito ay sa papel lang. Huwag na huwag kang mag-iilusyon na asawa kita. Huwag na huwag kang papasok sa kwartong ito. At higit sa lahat, huwag na huwag mo akong hahawakan kahit kailan. Yumuko si Enzo at pinulot ang unan. Pinagpag niya ito nang marahan parang isang mamahaling bagay. Tumingala siya kay Jessa at tumango. Naintindihan ko niyang sagot niya. Ang kanyang boses ay mababa at garalgal. Parang boses ng taong matagal nang hindi nagsasalita. Ito ang unang beses na narinig ni Jessa ang tinig niya sa buong maghapon. Dito ako matutulog sa labas. Ikandado mo ang pinto para panatag ka. Ang pagiging mahinahon ni Enzo ay lalong nagpainit sa ulo ni Jessa. Gusto niyang lumaban ito. Gusto niyang magalit ito para may dahilan siyang sumabog at ilabas ang lahat ng galit niya. Pero ang kahinahunan ni Enzo ay parang pader na hindi niya magawang tibagin. Walang silbi. Mariing bulong ni Jessa bago niya ibinalibag pasara ang pinto. Ang tunog ng pagkakakasa ng kandado ay umalingaw-ngaw na nagsilbing formal na pagtatayo ng pader sa pagitan ng kanilang dalawang mundo. Sa labas, dahan-dahang humiga si Enzo sa banig. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang buto, ngunit hindi man lang siya kumibo. Inilagay niya ang unan sa ilalim ng kanyang ulo at tumitig sa madilim na kisame kung saan may tumutulong tubig ulan sa isang timba. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Sa dilim bahagyang kumislap ang mumurahing singsing sa kanyang daliri. Nawala ang pagiging maamo sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matalim at seryosong tingin, isang tingin na hindi nababagay sa isang pulubi. Patawad, Jessa. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng pigil na emosyon. Magtiis ka lang muna sandali. Ibabalik ko ang kalayaan mo. Sa sandaling mabayaran ko na ang utang na loob ko sa'yo. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit at sa isang iglap ay naliwanagan ang loob ng barong-barong. Ang anino ni Enzo sa dingding ay humaba. Hindi ito kuba o maliit. Ito ay malaki, matikas at nag-iisa, tila isang leon na nagpapahinga sa gitna ng bagyo, naghihintay ng tamang oras para muling bumangon. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, tinatangay ang dumi ng syudad, ngunit hindi nito kayang hugasan ang mga lihim na nakakubli sa loob ng munting bahay na yon. Ang kalbaryo ni Jessa ay nagsisimula pa lamang. Ang mga araw sa piling ni Enzo
ay tila isang sumpa na paulit-ulit na binabalikan ni Jessa tuwing umaga. Sa kanilang maliit na barong-barong, ang hangin ay palaging mabigat puno ng hindi masabing puot at pananahimik. Si Jessa ay isang cashier sa isang supermarket sa kabilang bayan. Araw-araw, gumigising siya bago pa man sumikat ang araw. Ang katawan ay pagod pa mula sa maghapong pagtayo kahapon. Ngunit ang pagod na yon ay wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya tuwing makikita niya si Enzo na natutulog sa banig sa sala. Para kay Jessa, si Enzo ay hindi asawa. Siya ay isang palamunin. Isang linta na nakakapit sa kanyang buhay at humihigop ng kanyang lakas. Isang hapon pag-uwi ni Jessa galing sa trabaho, naabutan niya ang kanyang ina, si Aling Teresa, na nakaupo sa kanilang maliit na mesa. Ang mukha nito ay hindi maipinta, puno ng pagkabalisa at takot. Ang mga mata nito ay nanlilisik habang nakatingin sa kung saan. "Ma, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Jessa habang ibinababa ang kanyang bag. "Akala ko ba okay na ang lahat? Nabayaran na ang utang kay Don Antonio." Napatalon si Teresa sa gulat. Lumingon ito sa anak, ang mga labi ay nanginginig. Oo anak, pero may bago na naman. Yung kay Mang Kanor, yung sa sabungan. Bumagsak ang balikat ni Jessa. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Ano ma? Akala ko ba titigil ka na? Ipinagbili mo na nga ako para lang mabayaran yung una. Tapos ngayon may bago na naman. Huwag mo akong sigawan." Sumbat ni Teresa, ang boses ay matinis at puno ng pagtatanggol sa sarili. "Ginagawa ko rin naman to para sa atin. Kung nanalo ako di sana mayaman na tayo ngayon. Kasalanan ko bang minalas ako?" "Minalas?" Napatawa ng mapakla si Jessa. Ang tawa ay walang halong saya, kundi puro pait. "Ma, hindi ka minalas. Adik ka. Adik ka sa sugal at wala kang pakialam kung anong mangyari sa akin." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, pumasok si Enzo mula sa likod bahay. Dala niya ang isang palanggana ng mga nilabhang damit. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at namumuti sa babad sa tubig at sabon. Ang suot niyang sando ay basa ng pawis at tubig na kapakat sa kanyang payat na katawan. Napatigil si Teresa at tiningnan ang manugang ng may pandidiri. "O, yan na pala, ang asawa mong palamunin. Buti pa siya buhay-hari. Nasa bahay lang habang ikaw nagpapakakudkuran ng niyog sa trabaho." Hindi kumibo si Enzo. Ibinaba niya ang palanggana sa isang sulok at tahimik na nagsimulang magsampay ng mga damit sa maliit na sampayan sa loob ng bahay dahil umuulan sa labas. Nakita ni Jessa ang mga damit na isinasampay ni Enzo. Iyon ay ang kanyang mga uniforme at ang kanyang mga panloob. Isang matinding init ang umakyat sa mukha ni Jessa. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding insulto. Para sa kanya, ang makita ang isang lalaking tulad ni Enzo na humahawak sa kanyang mga pinakapribadong gamit ay isang paglapastangan. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang palanggana. Ang tubig na may bula ay tumalsik sa sahig at sa paa ni Enzo. "Sino ang nagsabi sa iyong pakialaman mo ang mga gamit ko?" Sigaw ni Jessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Huwag na huwag mong hahawakan ang mga damit ko gamit ang marumi mong kamay." Napatingin si Enzo sa kanya, ang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may bahid ng gulat. "Gusto lang kitang tulungan, Jessa. Pagod ka galing sa trabaho." "Tulungan?" Tumawa ng malakas si Jessa. "Gusto mo akong tulungan? Di lumayas ka dito. Maghanap ka ng trabaho. Huwag kang umasa sa akin para pakainin ka. Hindi ka asawa, Enzo. Isa kang pabigat. Isang basurang pinulot ng nanay ko para ipambayad sa utang." Sa bawat salitang binibitawan ni Jessa, parang sinasaksak niya si Enzo. Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatayo, tinatanggap ang bawat insulto nang walang imik. Yumuko lang siya at dahan-dahang pinunasan ang tumalsik na tubig sa sahig gamit ang isang basahan. "Hayaan mo,
Mahinahong sabi ni Enzo nang hindi tumitingin. Maghahanap ako ng paraan. Hindi mo na kailangang intindihin ang pagkain ko. Talaga lang ha? Singit ni Teresa na tila nasisiyahiyan sa nakikitang pag-aaway. Dapat lang aba, mahiya ka naman sa balat mo. Ang kapal ng mukha mong tumira dito at palamunin ng anak ko. Padabog na tinalikuran ni Jessa ang dalawa at pumasok sa kwarto. Isinara niya ang pinto ng pagkalakas-lakas. Sumandal siya sa likod ng pinto, habol ang hininga. Ang puso niya ay kumikirot. Hindi niya alam kung bakit, pero ang makita si Enzo na tahimik na naglilinis ng sahig matapos niyang ipahiya, ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang bigat sa dibdib. Parang may mali. Parang sobra na siya. Pero agad niyang pinalis ang isiping iyon. Hindi bulong niya sa sarili. Siya ang may kasalanan. Siya ang sumira sa buhay ko. Sa labas, tinapos ni Enzo ang pagpupunas ng sahig. Nang masiguro niyang malinis na ito, tumayo siya at hinarap ang biyenan. Aling Teresa, tawag niya sa mahinang boses. Tinaasan siya ng kilay ng matanda. Ano? Ilang ang kailangan niyo? Napakunot ang noo ni Teresa. Ha, anong pinagsasabi mo? Yung utang niyo kay Mang Kanor. Magkano? Tumawa si Teresa ng mapang-uyam. Bakit may pambayad ka ba? Ni pambili nga ng sabon wala ka. Magkano ulit ni Enzo? Ang boses niya ay naging seryoso at may diin na nagpatigil sa pagtawa ng matanda. Ang kanyang mga mata na karaniwang nakayuko ay tumitig ng diretso kay Teresa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kilabot ang matanda. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang pulubi. Iyon ay tingin ng isang taong sanay mag-utos. Napalunok si Teresa. 5,000. Bakit? Tumango si Enzo. Bukas. Ibibigay ko sa inyo bukas. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Nauutal na tanong ni Teresa. Huwag na huwag niyo nang hihinga ng pera si Jessa. At huwag niyo na siyang guguluhin tungkol sa mga utang niyo. Bago pa makasagot si Teresa, tumalikod na si Enzo at lumabas ng bahay sa gitna ng dilim ng gabi. Naiwan si Teresa na nakatulala, hindi makapaniwala sa narinig at nakita. Ang lalaking yon, ang basurerong yon, may kakaiba sa kanya. Samantala, sa loob ng kwarto, nakahiga si Jessa, ngunit hindi makatulog. Ang mga salitang binitawan niya kanina ay parang mga tinik na bumabalik sa kanya. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa labas. Alam niyang umalis si Enzo. Saan naman pupunta ang lalaking yon ng ganitong oras? Inis na tanong niya sa sarili. Bahala siya sa buhay niya. Huwag na sana siyang bumalik. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na kaba ang sumibol. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag at ayaw niyang aminin. Ang bahay ay biglang naging sobrang tahimik at sobrang laki ng wala ang lalaking kinasusuklaman niya. Ang buhay sa loob ng barong-barong ay nagsimulang magbago sa mga sumunod na araw, ngunit sa paraang hindi maintindihan ni Jessa. Si Enzo, ang lalaking dati-rati, laging nakayuko sa isang sulok o abala sa gawaing bahay, ay nagsimulang maglaho tuwing umaga. Sa tuwing magigising si Jessa, bago mag-alas 5 para pumasok sa trabaho, wala na si Enzo sa kanyang banig. Ang tanging naiiwan ay ang nakatuping kumot at unan sa gilid ng dingding malinis at maayos, parang hindi ginamit. Saan naman kaya nagsusuot ang lalaking yon? Bulong ni Jessa sa sarili habang nag-aayos ng sarili sa harap ng maliit na salamin. Baka namamalimos na sa kalsada. Mabuti ngayon para hindi ko siya makita. Ngunit ang pagkawala ni Enzo ay may kapalit. Tuwing gabi pag-uwi ni Jessa na pagod at gutom mula sa supermarket, may naghihintay na pagkain sa mesa. At hindi ito basta-basta pagkain. Isang gabi na abutan niya ang isang box ng Jollibee Chicken Joy. Mainit pa at amoy na amoy ang sarap na kapatong sa mesa. Sa tabi nito ay may extra rice at gravy. Si Enzo ay nakaupo sa sahig sa malayo, tahimik na kumakain ng kanin na may asin. Napakunot ang noo ni Jessa. Saan galing to? Tanong niya habang nakaturo sa manok.
Hindi tumingin si Enzo. Patuloy lang siya sa pagkain. Bigay lang ng isang mabait na alis sa palengke. Sabi niya, sobra daw sa handaan. Sobra. Tinaasan siya ng kilay ni Jessa. Isang buong bucket ng manok, sobra. Sinong niloloko mo? Kung ayaw mo, itapon mo na lang. Sagot ni Enzo sa mababang boses. Pero sayang naman kung mapapanis. Napalunok si Jessa. Ang totoo, gutom na siya. Ang amoy ng pritong manok ay tumatagos sa kanyang ilong at kumakalabit sa kanyang sikmura. Wala na siyang nagawa, kundi umupo at kumain. Bawat subo ay puno ng pagdududa, pero masarap pa rin. Kinabukasan may dala namang litson manok si Enzo. Sa sunod na araw, pansit malabon mula sa sikat na restoran sa bayan. At minsan pa nga may iniabot siya kay Aling Teresa na gamot, mga mamahaling gamot para sa high blood na matagal nang iniinda ng matanda, ngunit hindi mabili-bili dahil sa bisyo. Heto po, Nay, sabi ni Enzo, sabay abot ng paper bag na may tatak ng mercury drug. Para sa inyo. Nanlaki ang mata ni Teresa. Kinuha niya ang gamot at tiningnan ang resibo. Aba, saan mo nakuha ang pambili nito? Nagnanakaw ka ba? Umiling si Enzo. Hindi po. Pinulot ko lang yan. Pinulot sabay na sigaw ni na Jessa at Teresa. Oo, may nahulog na resibo at sukli sa botika tapos yung may-ari umalis na. Hinabol ko pero hindi ko na inabutan. Kaya binili ko na lang ng gamot para hindi sayang. Napairap si Jessa. Ang galing mo namang magdahilan. Sinong tanga ang maghuhulog ng pera at hindi babalikan? Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kalokohan at idadamay kami, ha? Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, hindi maaalis ni Jessa ang pagdududa. Masyadong maraming swerte ang nangyayari kay Enzo nitong mga nakaraang araw. At higit sa lahat, napapansin niya ang pagbabago sa itsura nito tuwing uuwi. Dati ang damit ni Enzo ay laging marumi at amoy araw. Ngayon, bagamat luma pa rin ang suot niya, amoy sabon na ito. Ang kanyang mga kuko ay malinis na at ang buhok niya ay medyo maayos na rin kahit mahaba pa. Isang gabi habang naglalaba si Jessa sa likod bahay, napansin niya ang pantalon ni Enzo na nakakasampay sa alambre. Ito ang pantalon na suot niya kanina pag-uwi. Nilapitan ito ni Jessa. May kung anong umbok sa bulsa sa likod. Curiosity got the better of her. Dahan-dahan niyang dinukot ang laman ng bulsa. Isang wallet. Hindi ito ordinaryong wallet na gawa sa tela o plastic na nabibili sa bangketa. Ito ay gawa sa tunay na katad leather na makinis at may bigat. Ang tatak ay nakaukit sa gilid, isang sikat na brand na alam ni Jessa ay nagkakahalaga ng libo-libo. Nanginig ang kamay ni Jessa. Binuksan niya ito. Walang laman na pera, walang ID, pero may isang maliit na litrato na nakasingit sa transparent na lalagyan. Isang lumang litrato yon, kupas na ang kulay at gusot sa mga gilid. Sa larawan, makikita ang isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng isang malaking gate na gawa sa bakal at ginto. Ang bata ay nakasuot ng uniforme ng isang mamahaling eskwelahan. Ang buhok ay maayos na nakahawi at ang ngiti ay puno ng inosenteng pag-asa. Napakunot noo si Jessa. Ang mga mata ng batang yon, pamilyar na pamilyar. Bigla siyang nakaramdam ng kaluskos sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Enzo na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Ang ekspresyon nito ay kalmado, ngunit may bahid ng higpit sa panga na nagpapahiwatig ng tensyon. Jessa, mahinang tawag nito. Anong ginagawa mo? Mabilis na itinago ni Jessa ang wallet sa likuran niya. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Nahuli siya. Pero imbes na maging guilty, mas nangibabaw ang kanyang hinala at galit. Saan mo nakuha to? Inilabas niya ang wallet at iwinagayway sa harap ni Enzo. Ang mahal nito, Enzo. Huwag mong sabihing pinulot mo lang din to sa basurahan. Hindi sumagot si Enzo. Dahan-dahan siyang lumapit at inabot ang kamay. Akin na yan, Jessa. Hindi. Humakbang paatras si Jessa. Sabihin mo muna ang totoo. Nagnanakaw ka ba, ha?
Kaya ba may dala kang masasarap na pagkain gabi-gabi? Kaya ba may pambili ka ng gamot ni nanay kasi nagnanakaw ka? Bumuntong hininga si Enzo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagod. Hindi ako magnanakaw, Jessa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Saan galing to? Sigaw ni Jessa itinuturo ang wallet. At sino tong nasa litrato? Ikaw ba to? O ninakaw mo rin pati alaala ng ibang tao? Nagdilim ang mukha ni Enzo. Sa isang iglap na wala ang maamong itsura niya. Humakbang siya ng mabilis at hinablot ang wallet mula sa kamay ni Jessa bago pa man ito makapalag. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo, mariing sabi ni Enzo. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng babala na nagpatayo sa balahibo ni Jessa. Binigay yan sa akin ng isang kaibigan, matagal na. Kaibigan? Tumawa ng mapakla si Jessa. Sinong kaibigan ang magbibigay ng Louis Vuitton sa isang pulubi? Huwag mo akong gawing tanga. Tinalikuran siya ni Enzo at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Isipin mo ang gusto mong isipin, pero huwag na huwag mo nang gagalawin ang gamit ko ulit. Naiwan si Jessa sa dilim ng gabi, nanginginig sa galit at takot. Ang misteryo ni Enzo ay lalong lumalalim. Ang lalaking iyon. Sino ba talaga siya? Bakit may mamahaling wallet ang isang basurero? At bakit? Bakit ang batang nasa litrato ay kamukhang kamukha niya, pero ang background ay isang palasyo? Kinabukasan nagpa siya si Jessa na hindi na siya mananahimik. Susundan niya si Enzo. Aalamin niya ang totoo kahit ano pa ang mangyari. Hindi siya papayag na mabuhay sa kasinungalingan kasama ang isang estranghero na maaaring kriminal. Humanda ka, Enzo. Bulong ni Jessa sa sarili habang nakatingin sa papalayong likod ng asawa sa madaling araw. Mabubuking din kita. Isang umaga ang karaniwang ingay ng mga nag-aaway na mag-asawa at umiiyak na mga bata sa eskinita ay napalitan ng isang kakaibang bulungan. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Mayaman-mayaman ang dumating. Sigaw ng isang bata habang tumatakbo papalapit sa tindahan ni Aling Rosa. Napasilip si Jessa sa bintana ng kanilang barong-barong. Nakita niya ang isang makintab na itim na sasakyan, isang luxury sedan na halatang hindi nababagay sa maputik at makipot na daan ng kanilang lugar na dahan-dahang gumagapang papasok sa eskinita. Ang sasakyan ay tila isang dayuhan mula sa ibang planeta. Ang kintab nito ay sumasalamin sa mga nakatungangang mukha ng mga residente. Sino kaya yan? Tanong ni Aling Teresa na biglang nabuhayan ng dugo at lumabas ng bahay para makiusyoso. Baka may kamag-anak tayong yumaman na, Jessa baka, si Tioberting mo galing Saudi. Naman. Saway ni Jessa bagamat hindi niya maalis ang tingin sa sasakyan. Wala tayong kamag-anak na ganyan kayaman. Baka may hinahanap lang na address. Tumigil ang sasakyan sa tapat mismo ng isang maliit na kapilya sa dulo ng kalye. Bumukas ang pinto sa likod at lumabas ang isang lalaki. Hindi makapaniwala si Jessa sa nakita. Ang lalaking lumabas ay matangkad na kasuot ng mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinakamahusay na pinya at ang buhok ay maayos na nakahawi palikod. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at yaman. Pero ang mukha niya ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Si Enzo, hindi maaari. Kinusot ni Jessa ang kanyang mga mata. Ang Enzo na kilala niya ay nakukubang madungis at laging nakayuko. Ang lalaking ito ay nakatayo ng tuwid ang baba, ay nakataas, at ang mga mata ay matalim na nagmamasid sa paligid. Enzo, bulong ni Jessa, ang puso ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Paano? Bago pa man siya makakilos, mabilis na pumasok ang lalaki sa loob ng kapilya kung saan may naghihintay na pari. Ang driver ng sasakyan ay nanatiling nakatayo sa labas, tila isang gwardya na handang pumatay para sa kanyang amo. Nakita mo ba yon, Jessa? Sigaw ni Aling Teresa
halos mahimatay sa gulat. Si Enzo ba yon, yung asawa mong basurero? Hindi ko alam, ma. Sagot ni Jessa, ang boses ay nanginginig. Pero aalamin ko. Dali-daling nagbihis si Jessa. Hindi siya pumasok sa trabaho. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sinundan niya ang sasakyan nang umalis ito pagkaraan ng ilang minuto. Sumakay siya ng tricycle pagkatapos ay jeep pilit na hinahabol ang itim na sedan na parang multo sa gitna ng traffic sa EDSA. Ang sasakyan ay huminto sa harap ng isang malaking gusali sa Makati, ang headquarters ng isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Bumaba si Jessa sa jeep, ang mga tuhod ay nanginginig. Nakita niya ang lalaking kamukha ni Enzo na bumaba ng sasakyan. Sinalubong ito ng mga empleyado na nakayuko, tila nagbibigay-pugay sa isang hari. Naglakas loob si Jessa na lumapit. Nagtago siya sa likod ng isang poste, malapit sa entrance. "Good morning, Sir Lorenzo?" Bati ng gwardya sabay saludo. "Lorenzo." "Hindi Enzo." "Lorenzo." Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Ang pangalang iyon, Lorenzo. Isa sa mga pinakamayamang angkan sa Pilipinas, ang pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod. Pumasok si Lorenzo sa loob ng gusali. Naiwan si Jessa sa labas tulala. Ang kanyang isip ay nagkakagulo. Kung si Enzo ay si Lorenzo, bakit siya nagpapanggap na mahirap? Bakit siya nagtitiis sa barong-barong? Bakit siya nagpapakain sa pamilya ni Jessa ng mga tirang pagkain? O baka hindi tira-tira? Yon, baka binibili niya talaga yon gamit ang sarili niyang pera. At higit sa lahat, bakit siya nagpakasal kay Jessa? Ang galit na naramdaman ni Jessa kanina ay napalitan ng isang mas matinding emosyon, ang pakiramdam na niloko. Pinaglaruan, ginawang tanga. Ang kapal ng mukha mo, bulong ni Jessa, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Pinagmukha mo akong kawawa. Pinagtawanan mo ako habang nagpapanggap kang api. Hinintay niya ang paglabas ni Enzo. Inabot ng hapon bago lumabas ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang suot niya. Nakasuot na siya ng lumang t-shirt at maong nakupas bitbit ang isang sako na parang basurero. Ang mamahaling sasakyan ay wala na. Naglalakad siya pauwi, pabalik sa karakter na Enzo. Sinundan siya ni Jessa. Bawat hakbang ay puno ng bigat. Bawat metro ay parang tinik sa kanyang puso. Nang makarating sila sa eskinita, nakita ni Jessa kung paano yumuko ulit si Enzo, kung paano niya binago ang lakad niya para magmukhang pagod at mahina. Nakita niya kung paano binati ni Enzo si Aling Rosa nang may pagpapakumbaba kahit na alam niyang kaya niyang bilhin ang buong pagkatao ng matandang tsismosa. "Ang galing mong umarte," isip-isip ni Jessa. Pang best actor. Nang makapasok si Enzo sa bahay, sumunod agad si Jessa. Ang kanyang dugo ay kumukulo. Hindi na niya kayang magpigil. "Enzo!" Sigaw niya pagkapasok sa pinto. Nagulat si Enzo. Hawak niya ang isang supot ng pandesal na dala niya para sa hapunan. "Jessa, ang aga mo yata. Huwag mo akong ma-Jessa-Jessa dyan." Sigaw ni Jessa sabay hablot sa supot ng pandesal at inihagis ito sa sahig. Ang mga tinapay ay nagkalat sa maruming sahig. "Ano ba ang problema mo?" Tanong ni Enzo. Ang boses ay mahinahon pa rin, na lalong nagpagalit kay Jessa. "Ang problema ko, ikaw. Ikaw ang problema ko." Lumapit si Jessa at dinuro ang mukha ng asawa. "Nakita kita, Enzo. O dapat ba kitang tawaging Sir Lorenzo?" Natigilan si Enzo. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ng pagiging Enzo ay nabasag sa isang iglap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. "Jessa, let me explain." "Explain?" Tumawa ng malakas si Jessa, isang tawa na puno ng sakit. "Anong i-explain mo? Na mayaman ka, na milyonaryo ka, at na kaming mag-ina ay parang mga laruan mo lang na pinaglalaruan mo sa iyong social experiment. Hindi ganoon yon.
Mabilis na humakbang palapit si Enzo akmang hahawakan ang kamay ni Jessa. Makinig ka sa akin, please. Ginawa ko to para sa'yo. Para makasama kita. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Enzo. Ang tunog ng palad sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Napalingon ang mukha ni Enzo sa lakas ng sampal. Namula agad ang pisngi niya. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Jessa, ang luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. At huwag na huwag mong sasabihing ginawa mo to para sa akin. Sinungaling ka, manloloko ka, niloko mo ako. Hinawakan ni Enzo ang kanyang pisngi. Tumingin siya kay Jessa at sa unang pagkakataon, nakita ni Jessa ang tunay na sakit sa mga mata ng lalaki. Hindi ito lungkot ng isang pulubi. Ito ay sakit ng isang taong nagmamahal na hindi pinaniniwalaan. Jessa, lumayas ka. Turo ni Jessa sa pinto. Lumayas ka sa bahay ko. Bumalik ka sa mansyon mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. Layas. Nakatayo lang si Enzo ng ilang segundo, nakatingin sa babaeng mahal niya na ngayon ay punong-puno ng galit. Alam niyang wala siyang magagawa para pakalmahin ito ngayon. Dahan-dahan tumango siya. Aalis ako. Pero babalik ako, Jessa. Babalik ako para ipaliwanag ang lahat. Tumalikod si Enzo at lumabas ng bahay diretso sa madilim at maulan na gabi. Naiwan si Jessa sa gitna ng sala, napaluhod sa sahig at humagulgol sa gitna ng nagkalat na pandesal. Ang kanyang puso ay wasak na wasak. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa katotohanang ang taong nagsimula na niyang pagkatiwalaan ay puno ng lihim. Ang gabi ay balot ng kadiliman at ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa bubungan na tila nakikisimpatya sa bigat ng nararamdaman ni Jessa. Nakaupo siya sa sahig, ang mga mata ay nakatitig sa pintuan kung saan lumabas si Enzo kanina lang. Ang kanyang dibdib ay puno ng galit, sakit at pagkalito. Babalik ako, ang sabi ni Enzo bago siya umalis. Ang boses nito ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Huwag ka nang bumalik, sigaw ni Jessa sa kawalan kahit na alam niyang hindi na siya maririnig ng asawa. Manloloko ka, sinungaling. Tumayo si Jessa at nagsimulang magwala. Inablot niya ang mga damit ni Enzo na nakasampay sa loob ng bahay. Ang mga lumang t-shirt, ang mga kupas na pantalon, ang mga gusgusing sando, lahat ay hinakot niya. Lahat ng to, basura. Sigaw niya habang inihahagis ang mga damit sa labas ng pinto, diretso sa putikan. Punyeta, pinagmukha mo akong tanga. Nagpanggap kang mahirap habang tinatawanan mo kami. Sa isip ni Jessa, bawat piraso ng damit ni Enzo ay simbolo ng panlilinlang nito. Ang bawat butas sa damit ay isang kasinungalingan. Ang bawat mantsa ay isang insulto sa kanyang paghihirap. Biglang bumukas ang pinto. Si Enzo. Bumalik siya. Basang-basa sa ulan, ang buhok ay nakadikit sa noo. At ang damit ay basang-basa na bumabakat sa kanyang katawan. Nakapaalang siya. Ang mga paa ay puno ng putik. Jessa, please, sabi ni Enzo. Ang boses ay nanginginig sa lamig at emosyon. Pakinggan mo muna ako. Huwag mong itapon ang mga gamit ko. Wala akong ibang mapupuntahan. Wala. Tumawa ng malakas si Jessa. Ang tawa niya ay matining at puno ng pait. Wala kang mapupuntahan. E di dun ka sa mansyon mo, sa palasyo mo, sa Forbes Park, o kung saang impyerno ka man nakatira. Lumapit si Enzo at manghahawakan ng braso ni Jessa para pakalmahin ito. Jessa, hindi mo naiintindihan. Iniwan ko ang lahat ng yon para sa'yo. Tinalikuran ko ang pamilya ko, ang yaman ko, ang pangalan ko, para lang makasama ka. Para sa akin, nanlaki ang mga mata ni Jessa. Para sa akin o para pagtawanan ako, para makita kung paano magdusa ang isang mahirap na katulad ko habang ikaw nagpapakasarap sa pagiging turista. Sa hirap. Hindi mahal kita, Jessa. Matagal na kitang mahal. Sigaw ni Enzo. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ang boses niya.
Ang mga ugat sa leeg niya ay lumabas. Naalala mo ba yung batang tinulungan mo noon sa simbahan? Yung batang gutom na binigyan mo ng tinapay kahit na ikaw mismo ay walang makain. Ako yon, Jessa. Ako si Lorenzo. Natigilan si Jessa. Ang alaala ay biglang bumalik sa kanya. Isang batang lalaki gusgusin nakaupo sa hagdan ng simbahan, umiiyak dahil sa gutom. Binigyan niya ito ng kalahati ng kanyang baon na tinapay. Ikaw. Bulong ni Jessa, ang boses ay nanginginig. Ikaw yung batang yon. Oo. Sagot ni Enzo lumuluhod sa harap niya. Mula noon hinanap kita. Gusto kitang masuklian. Pero nalaman ko na baon sa utang ang nanay mo. Nalaman ko na ipagkakasundo ka sa iba para pambayad utang. Kaya binayaran ko lahat ng utang niya. Kapalit ng pagpapakasal sa'yo. Nagpanggap akong mahirap kasi ayokong isipin mo na binibili kita. Gusto kong mahalin mo ako. Bilang si Enzo, hindi bilang si Lorenzo na tagapagmana. Ang revelasyon ay parang bombang sumabog sa harap ni Jessa. Ang utak niya ay hindi makaproseso. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng galit. Lahat ay dahil sa isang laro ng tadhana na ginawa ni Enzo. Pero sa halip na matuwa o kiligin, mas lalong sumiklab ang galit sa puso ni Jessa. Gago ka. Sigaw niya. At sa pagkakataong ito, buong lakas niyang sinampal si Enzo sa kabilang pisngi. Ang tunog ay mas malakas kaysa kanina. Napaupo si Enzo sa sahig dahil sa lakas ng sampal. Kala mo ba matutuwa ako? Humagulgol si Jessa. Kala mo ba fairy tale to na matutuwa ako na ang asawa ko pala ay prinsipe na nagpapanggap na pulubi? Niloko mo ako. Enzo? Pinagmukha mo akong tanga. Habang nagpapakahirap ako sa trabaho. Habang tinitiis ko ang pang-aapi ng mga tao sa paligid. Dahil asawa kita, ikaw pala ang may pakana ng lahat ng to. Jessa, at yung utang ni nanay, patuloy ni Jessa. Binayaran mo, Eddie. Ibig sabihin, binili mo nga ako. Binili mo. Ako, Enzo. Isa lang akong gamit na nabili mo para paglaruan. Hindi ganoon. Umiiyak na si Enzo. Gusto lang kitang protektahan. Protektahan. Sinira mo ang buhay ko. Hinawakan ni Jessa ang kwelyo ng basang damit ni Enzo at itinulak ito palabas ng pinto. Lumayas ka, layas. Huwag ka nang babalik dito. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Ayoko na marinig ang pangalan mo. Magsama kayo ng pera mo at ng kasinungalingan mo. Jessa, please, maawa ka. Umuulan. Pagmamakaawa ni Enzo habang kumakapit sa hamba ng pinto. Wala akong pakialam. Sigaw ni Jessa sabay tulak sa kanya ng buong lakas. Napalabas si Enzo sa ulanan. Nadulas siya sa putikan at bumagsak ang katawan sa lupa. Ang putik ay kumapit sa kanyang mukha at damit. Tumingala siya kay Jessa, ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Jessa! Isinarado ni Jessa ang pinto sa harap ng mukha niya. Kinalampag niya ito, kinatok at tinawag ang pangalan ng asawa. Jessa, buksan mo, tumahal kita. Patawarin mo ako. Sa loob sumandal si Jessa sa pinto, humahagulgol. Ang bawat katok ni Enzo ay parang pukpok ng martilyo sa kanyang puso. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas nangingibabaw ang pride at ang pakiramdam na naisahan siya. Umalis ka na. Sigaw niya mula sa loob. Huwag ka nang babalik. Sa labas unti-unting humina ang katok. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, hinuhugasan ang luha at putik sa mukha ni Enzo. Nanatili siyang nakaupo doon sa labas ng pinto. Sa gitna ng bagyo, niyayakap ang sarili habang ang ginaw ay tumatagos sa kanyang buto. Hindi siya umalis. Nanatili siya doon, buong magdamag. Nagbabaka sakaling bubuksan ni Jessa ang pinto. Nagbabaka sakaling mapapatawad siya nito. Ngunit ang pinto ay nanatiling sarado. At sa bawat oras na lumilipas ang puso ni Enzo, ay dahan-dahang nadudurog kasabay ng kanyang katawan na unti-unting bumibigay sa lamig at sakit.
Kinaumagahan ng kalangitan ay nanatiling makulimlim, tila nagluluksa pa rin mula sa bagyo kagabi. Binuksan ni Jessa ang pinto ng kanilang barong-barong nang may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay mugto at mahapdi dahil sa walang tigil na pag-iyak. Pagtingin niya sa labas, wala na si Enzo. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng putik sa lugar kung saan ito nakaupo magdamag at ilang piraso ng basang damit na itinapon niya. Isang malamig na hangin ang umihip, nagdala ng kilabot sa kanyang gulugod. Wala na ang lalaking kinasusuklaman niya, ngunit bakit tila may malaking puwang na naiwan sa kanyang dibdib? Ipinilig ni Jessa ang kanyang ulo, pinipilit burahin ang anumang awa na nagbabantang sumibol sa kanyang puso. Sinungaling ang lalaking iyon, paalala niya sa sarili. Akmang babalik na siya sa loob upang maghanda para sa trabaho nang makita niya ang kanyang ina, si Aling Teresa, na nagmamadaling naglalakad papasok ng eskinita. Ang mukha ng matanda ay putlang-putla, ang buhok ay magulo at panay ang linga nito sa paligid na parang may tinatakasan. Nang makita ni Teresa si Jessa, mabilis itong pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng mahigpit. Sumandal ang matanda sa kahoy na hamba. Naghahabol ng hininga ang dibdib. Ay mabilis na tumataas at bumababa. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Jessa. Ang noo ay nakakunot sa pagtataka. Nanginginig na lumapit si Teresa at hinawakan ang magkabilang braso ng anak. Jessa, anak, nasaan si Enzo? Nandyan ba siya sa kwarto? Kailangan ko siyang makausap. Napaatras si Jessa, pilit na kumakawala sa hawak ng ina. Wala siya rito. Pinalayas ko na siya kagabi. At wag mo na siyang hahanapin pa dahil hindi na siya babalik. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Isang ekspresyon ng matinding takot at kawalan ng pag-asa ang gumuhit sa kanyang mukha. Napaupo ang matanda sa lumang silya sa sala. Ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Pinalayas mo, Jessa, anong ginawa mo? Ang boses ni Teresa ay tumaas, puno ng paninisi. Saan ko ngayon kukunin ang pambayad? Papatayin nila ako, Jessa. Papatayin nila ako. Naguguluhan at nagsisimulang mainis si Jessa. Pambayad saan na naman, ma? Akala ko ba tapos na ang problema natin kay Don Antonio? Akala ko ba kaya mo ako ipinakasal sa basurerong yon ay para mabura ang utang mo? Tumitig si Teresa sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig sa takot. Umiling-iling ito. Nang muli nitong iangat ang paningin kay Jessa, ang mga mata nito ay puno ng luha ng pagsisisi at pag-amin. Hindi totoo yon, anak. Mahinang wika ni Teresa, ang boses ay halos mapatid. Wala akong utang kay Don Antonio na ipinambayad sa kasal mo. Napatigil si Jessa. Ang mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Teresa. Inihahanda ang sarili sa galit na tiyak na sasabog mula sa kanyang anak. Ang totoo, si Enzo ang lumapit sa akin. Bago pa man ang lahat, pinuntahan niya ako. Alam niya ang mga utang ko sa sugal kay Mang Kanor at sa iba pa. Umabot iyon ng ₱250,000, Jessa. ₱250,000 na hindi ko alam kung paano babayaran. Pakiramdam ni Jessa ay inuubos ang hangin sa loob ng maliit na bahay. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang pinakikinggan ang mga salitang namumutawi sa bibig ng kanyang ina. Inalok niya akong bayaran ng buong utang ko. Patuloy ni Teresa, ang mga luha ay naguunahan sa pagtulo. Cash, Jessa. Ibinigay niya sa akin ang pera sa isang bag. Ang kapalit lang ay ang pumayag akong ipakasal ka sa kanya. Umiling si Jessa, hindi makapaniwala sa naririnig. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, ngunit ang larawang lumalabas ay masyadong masakit tanggapin. Ibinenta mo ako, ma. Ipinagpalit mo ang kinabukasan ko sa ₱250,000 para mabayaran ang bisyo mo. Hindi makasagot si Teresa. Yumuko na lamang ito at umiyak. At bakit?
Ang boses ni Jessa ay naging isang garalgal na bulong. Bakit kailangang magpanggap siyang pulubi kung mayaman naman pala siya? Kung kaya niyang maglabas ng ganoon kalaking halaga. Sabi niya sa akin, hindi sinubukan ni Teresa na magsalita sa gitna ng paghikbi. Sabi niya ayaw niyang isipin mo na nabili niya ang pag-ibig mo. Gusto niyang mahalin mo siya hindi dahil sa pera niya, kundi dahil sa kung sino siya. Nakiusap siya sa akin na palabasin nating ipinambayad ko siya sa utang para mapilitan kang magpakasal. Pumayag ako, Jessa, dahil desperada na ako. Patawarin mo ako. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga asidong pumapaso sa puso ni Jessa. Ang galit na naramdaman niya kay Enzo kagabi ay biglang nawala ng direksyon. Ang lalaking pinandirian niya ang lalaking sinampal at pinalayas niya sa gitna ng bagyo ay hindi isang linta na sumisipsip sa kanyang buhay. Ito pala ang taong nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kapahamakan kahit pa sa isang baluktot na paraan. At higit sa lahat ginawa yun ni Enzo dahil mahal siya nito. Dahil sa isang utang na loob mula sa isang pirasong tinapay noong sila ay mga bata pa. Isang matinding alon ng pagkakonsensya ang humampas kay Jessa. Naalala niya ang itsura ni Enzo kagabi, nakaluhod sa putikan basang-basa, nagmamakaawa at ang mga matang puno ng sakit nang saktan niya ito. Naalala niya kung paano niya itinapon ang mga damit nito, kung paano niya sinabihang nandidiri siya rito. Napasabunot si Jessa sa sariling buhok. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Tumayo siya mula sa kinatatayuan, tila nawawala sa sarili. Kailangan niyang hanapin si Enzo. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang alamin ang buong katotohanan mula mismo sa mga labi nito. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas ng pinto, isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kanilang bahay, malakas at puno ng awtoridad na hindi nababagay sa mahirap nilang lugar. Aling Teresa, Jessa, lumabas kayo dyan. Nanigas si Teresa sa kanyang inuupuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Sila na yan, Jessa. Ang mga tauhan ni Mang Kanor. Nalaman nilang may naningil ulit sa akin dahil ipinatalo ko na naman ang natirang pera. Ang mundo ni Jessa ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon. Hinarap niya ang kanyang ina, ang paningin ay puno ng halo-halong galit, pagkabigo at takot. Ang inang iniligtas ni Enzo ay muli silang ipinahamak. At ngayon, wala na si Enzo para protektahan sila. Ang makipot na eskinita ng barangay ay biglang naging tila isang entablado para sa isang marahas na eksena na hindi akalain ng sinuman. Bago pa man makapagsalita si Jessa o makapag-isip ng paraan para harapin ang mga tauhan ni Mang Kanor, isang kakaiba at nakakabinging ugong ng mga makina ang yumanig sa paligid. 3 malalaking itim na SUV ang magkakasunod na pumasok sa looban. Walang pakialam kung may mga sampayan o mga pasong masagasaan sa gilid ng daan. Ang mga sasakyang ito ay napakakintab at napakalaki, tila mga halimaw na gawa sa bakal na nagbabanta sa mga maliliit na barong-barong. Tumigil ang mga ito sa tapat mismo ng bahay ni Jessa na nagpalaya sa mga tauhan ni Mang Kanor na kanina lang ay nagmamalaki, ngunit ngayon ay umatras sa takot dahil sa presensya ng mas malakas na puwersa. Bumukas ang mga pinto ng mga SUV ng sabay-sabay. Sunod-sunod na bumaba ang humigit kumulang 10 lalaki na nakasuot ng itim na suit at dark glasses. Ang kanilang mga galaw ay kalkulado at walang emosyon, parang mga makinang nakaprograma para pumatay. Sa gitna nila bumaba ang isang matandang lalaki na nakasuot ng isang mamahaling kapa at may hawak na tungkod na may ukit na ginto. Si Don Antonio, ang ama ni Lorenzo. Ang presensya ng matanda ay sapat na para patahimikin ang buong kalye. Ang kanyang mga mata ay matatalim na parang agila pinasadahan ng mapangmatang tingin ng paligid
bago huminto sa maliit at sira-sirang bahay ni na Jessa. Ang pagkadiri ay malinaw na nakapinta sa kanyang mukha nang makita ang putik at dumi sa paligid. Saktong palabas si Jessa sa pinto. Ang puso ay kumakabog ng napakabilis dahil sa kaba at pagkalito. Nakita niya ang matanda at ang mga gwardya nito na nakaharap sa kanilang bahay. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Don Antonio ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng eskinita, puno ng awtoridad na hindi tumatanggap ng pagtutol. Hindi makasagot si Jessa. Ang lalamunan niya ay tila nanuyo. Bago pa man siya makapagsalita, isang figura ang mabilis na lumabas mula sa likuran ng kapilya sa dulo ng kalsada. Si Enzo. Nakasuot pa rin siya ng basang damit kagabi. Puno ng putik ang pantalon at mukha, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na nakakuba. Naglakad siya palapit ng may determinasyon dumaan sa gitna ng mga nagkukumpulang tao hanggang sa tumigil siya sa pagitan ni Jessa at ng mga tauhan ng kanyang ama. "Nandito ako, Papa." Mariing sabi ni Enzo, ang boses ay naglalaman ng parehong galit at pagod. "Ano bang kailangan niyo?" Tiningnan ni Don Antonio ang kanyang anak mula ulo hanggang paa at isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi nito. "Tingnan mo ang sarili mo, Lorenzo. Isang tagapagmana ng imperyo, nagmumukhang basurero sa isang squatter. Pinahiya mo ang pamilya natin." "Wala akong pakialam sa pangalan niyo." Sagot ni Enzo, ang mga kamao ay nakakuyom. "Iniwan ko na ang lahat ng iyon. Sinabi ko na sa inyo, gusto ko ng simpleng buhay." Inigalaw ni Don Antonio ang kanyang tungkod. "Hindi ka maaaring mamili ng buhay mo, Lorenzo. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Alam mong kailangan mo ng operasyon. Kung mananatili ka rito sa basurahan na ito, kasama ang babaeng iyan, mamamatay ka bago matapos ang taon." Nanlaki ang mga mata ni Jessa sa narinig, operasyon mamamatay. Ang mundo niya ay biglang umikot. Tiningnan niya ang likod ni Enzo, hinahanap ang katotohanan sa mga salita ng matanda. "Hindi ko kailangan ng operasyon niyo." Matigas na sagot ni Enzo, ngunit may nanginginig na tono sa dulo ng kanyang boses na hindi nakatakas sa pandinig ni Jessa. "At huwag niyo siyang tatawaging babaeng yan. Asawa ko siya." Isang halakhak na walang halong saya ang pinawala ni Don Antonio. Tumingin ang matanda kay Jessa. Ang mga mata ay puno ng matinding paghamak. "Asawa, isang kasal sa papel na binili ng pera mo. Isang babaeng ipinagpalit sa utang ng ina niya sa sugal. Huwag mo akong patawanin, Lorenzo. Hindi siya kailanman magiging bahagi ng pamilya natin." Ang mga salitang yon ay tumarak ng malalim sa puso ni Jessa. Ang katotohanang isiniwalat kanina lang ng kanyang ina ay muling ipinamukha sa kanya ngayon ng mismong ama ng lalaking nagmahal sa kanya. "Tama na," sigaw ni Enzo, humakbang pasulong upang harapin ang kanyang ama. "Aalis na kayo rito at huwag niyo na kaming guguluhin." Ngunit isang senyas lang mula kay Don Antonio at dalawang malalaking tauhan ang mabilis na lumapit kay Enzo. Hinawakan nila ang magkabilang braso ng binata. Nagpumigla si Enzo ng buong lakas, ngunit ang pagod at ang lamig ng nakaraang gabi ay nagpahina sa kanyang katawan. "Bitawan niyo ako," sigaw ni Enzo, pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga lalaki. Hindi makapagpigil si Jessa. Ang galit niya kay Enzo ay napalitan ng matinding pangangailangan na protektahan ito. Tumakbo siya palapit at sinubukang hilahin ang braso ng isa sa mga tauhan. "Ano ba? Bitawan niyo ang asawa ko." Isang malakas na tulak mula sa isang tauhan ang nagpatalsik kay Jessa palayo. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa maputik na daan. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang siko at tuhod, ngunit hindi iyon alintana kumpara sa nakita niyang sumunod na nangyari. Nang makita ni Enzo na sinaktan si Jessa, isang matinding galit ang sumabog sa kanyang mga mata. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang makawala sa mga tauhan.
Sumigaw siya ng malakas at sinugod ang lalaking tumulak kay Jessa. Ngunit bago pa man siya makaganti, isang ikatlong tauhan ang lumapit mula sa likuran. Hawak ng lalaki ang isang hiringgilya. Sa isang mabilis at sanay na galaw, itinurok nito ang karayom sa leeg ni Enzo. Nanlaki ang mga mata ni Enzo sa gulat at sakit. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ang kanyang mga tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, pinipigilan ng mga tauhan na tuluyang sumubsob. Huwag. Bulong ni Enzo. Ang paningin ay nakatuon kay Jessa na nakaupo pa rin sa putikan umiiyak. Jessa. Ginamit ni Enzo ang huling segundo ng kanyang ulirat para itaas ang kamay, nais abutin si Jessa. Ngunit ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay sa gamot na pampatulog. Buhat-buhat ng mga gwardya ang kanyang walang malay na katawan at mabilis itong isinakay sa loob ng isa sa mga itim na SUV. Sumigaw si Jessa, isang iyak na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang tumayo at tumakbo palapit sa sasakyan, ngunit hinarangan siya ng mga tauhan. Tumingin si Don Antonio kay Jessa bago sumakay sa kanyang sasakyan. Kalimutan mo na siya. Ang perang ibinayad niya sa nanay mo ay ituring mo na lang na bayad sa pagpapatuloy niyo sa kanya rito. Huwag mo nang subukang lumapit sa pamilya namin dahil sa susunod, hindi na lang ganyan ang aabutin mo. Sumakay na ang matanda at sumara ang mga pinto ng mga sasakyan. Mabilis na umarangkada ang mga itim na SUV palabas ng eskinita, iniiwan ang isang makapal na alikabok na humalo sa amoy ng putik. Tumakbo si Jessa, pilit na hinahabol ang mga sasakyan, tumatakbo hanggang sa dulo ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ang luha ay tuloy-tuloy na umaagos, ngunit kahit anong bilis niya, hindi niya maabutan ng mga ito. Ang mga sasakyan ay tuluyan ng naglaho sa abalang kalsada ng Maynila. Naiwan si Jessa na nakatayo sa gitna ng daan, humihingal at umiiyak sa kawalan. Ang mundo na itinayo niya mula sa puot ay gumuho at ngayon, nang malaman niya ang halaga ng pag-ibig ni Enzo, kinuha na ito sa kanya ng tuluyan. Ang mga sumunod na araw, matapos tangayin si Enzo, ay naging isang mahaba at madilim na bangungot para kay Jessa. Ang maliit nilang barong-barong na dati puno ng inis at pagkasuklam niya sa presensya ng asawa ay biglang naging napakalaki, napakalamig at nakakabinging tahimik. Wala na ang lalaking tahimik na naglalaba ng kanyang mga damit. Wala na ang nag-uuwi ng mga paborito niyang pagkain. Wala na ang mga matang puno ng pagmamakaawa na pinagtabuyan niya ng walang awa. Hindi makakain at hindi makatulog si Jessa. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa eksena sa putikan, kung paano itinurok ang karayom sa leeg ni Enzo, kung paano ito nanlaban para protektahan siya at kung paano ito nawalan ng malay habang nakatingin sa kanya. Ang salitang operasyon na binitiwan ni Don Antonio ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak, nagtatanim ng matinding takot at pangamba. Kailangan niyang makita si Enzo, kailangan niyang humingi ng tawad, kailangan niyang malaman kung buhay pa ito. Gamit ang kaunting naipon mula sa kanyang trabaho, nagpa siyang hanapin ni Jessa ang mansyon ng mga Lorenzo. Isang araw ng Sabado, suot ang pinakamaayos niyang damit na hindi kupas o butas, isang simpleng blusa at maong na pantalon. Sumakay siya ng bus papuntang Forbes Park, ang pinaka-eksklusibo at pinakamayamang subdivision sa buong bansa. Pagbaba niya sa tapat ng nagtataasang pader at dambuhalang gate ng subdivision, ramdam agad ni Jessa ang matinding pagkakaiba ng kanyang mundo sa mundo ni Enzo. Dito ang mga kalsada ay malalapad, malilinis at walang bakas ng putik o basura. Ang mga sasakyang dumadaan ay pawang mga mamahaling modelo na ang bintana ay tinitingnan siya na tila isang dumi na napadpad sa maling lugar. Naglakad siya palapit sa guardhouse na gawa sa makapal na salamin at bato. Dalawang gwardyang nakasuot ng uniforme na mas maayos pa sa isinusuot ng mga pulis sa kanilang barangay ang humarang sa kanya.
Ang kanilang mga kamay ay nakapanghalukip-kip. Ang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa na para bang kinakalkula ang kanyang halaga. Saan ang punta natin, miss? Ang tanong ng isa sa mga gwardya. Ang tono nito ay hindi nagtatanong para tumulong, kundi nagtatanong para magpaalis. Gusto ko pong pumunta sa bahay ng mga Lorenzo. Kina Don Antonio po. Sagot ni Jessa pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na boses. Ako po si Jessa, asawa ako ni Lorenzo, ni Enzo. Nagkatinginan ang dalawang gwardya at isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Asawa ni Sir Lorenzo, uling ng pangalawang gwardya, tila hindi makapaniwala. Miss, kung manghihingi ka ng limos o mag-a-apply na katulong, hindi ito ang tamang lugar. Walang asawa si Sir Lorenzo at lalong wala silang inaasahang bisita na galing sa squatter. Pumula ang mukha ni Jessa sa matinding hiya at galit. Hindi ako namamalimos. Asawa niya ako, may papel kami. Pakisabi kay Don Antonio na nandito ako. Kailangan ko lang makita si Enzo. Tumawa ang unang gwardya, isang tawa na puno ng pangmamaliit. Itinuro nito ang kalsada, pabalik sa highway. Umuwi ka na, miss. Bago pa kami tumawag ng pulis para damputin ka dahil sa panggugulo. Ang mga katulad mo ay hindi pinapapasok dito. Nakakadumi ng kalsada. Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na nagpagising kay Jessa sa katotohanan. Dati siya ang nanghahamak kay Enzo. Siya ang nagsasabing nandidiri siya sa amoy at itsura nito. Ngayon ang gulong ng palad ay umikot. Siya na ngayon ang nasa ilalim, ang taong kinukutya, ang taong itinataboy na parang asong gala. Isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang dibdib. Ganon ba kasakit ang naramdaman ni Enzo tuwing ipinapahiya niya ito? Ganon ba kabigat ang dalhin ang tingin ng ibang tao na tila wala kang kwenta? Hindi siya umalis. Sa halip na umatras, na natili si Jessa sa labas ng gate. Tumayo siya roon sa ilalim ng tirik na araw. Ang pawis ay tumutulos sa kanyang noo. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natinag. Maghihintay siya hanggang may lumabas mula sa pamilya Lorenzo. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay unti-unting napalitan ng makapal na ulap at di naglaon nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan. Wala siyang dalang payong. Mabilis na nabasa ang kanyang damit, ang kanyang buhok ay dumikit sa kanyang muka at ang lamig ay nagsimulang manalasa sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Bandang hapon, isang pamilyar na itim na SUV ang dahan-dahang lumabas mula sa subdivision at huminto sa tapat ng guardhouse. Bumaba ang bintana sa likuran at isang babaeng nasa edad 50, nakasuot ng kumikinang na alahas at eleganteng damit ang tumingin kay Jessa nang may matinding pandidiri. Si Doña Carmen, ang ina ni Lorenzo. Nilapitan ni Jessa ang sasakyan, hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanya. Ma'am, kayo po ba ang mami ni Enzo? Gusto ko lang po siyang makita. Kahit sandali lang po. Gusto ko lang malaman kung okay siya. Kung totoo po ba yung operasyon. Hindi pinatapos ni Doña Carmen si Jessa. Mula sa loob ng sasakyan, kumuha ito ng isang makapal na sobrang brown at iniabot iyon sa labas ng bintana. Hinayaang mabasa ng ulan. Kunin mo yan. Malamig at matalim na utos ng matanda. Iyan ang bayad sa serbisyo mo bilang tagapag-alaga ng anak ko nung nagmamatigas siyang tumira sa basurahan nyo. $250,000. Sapat na yan para bumili ka ng bagong buhay na malayo sa amin. Tinitigan ni Jessa ang sobrang hawak ng ginang. Ang pera ay tila lason na sumisira sa kanyang pagkatao. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Umiiyak na sagot ni Jessa, pilit na inilalapit ang mukha sa bintana. Ang kailangan ko po ay ang asawa ko. Asawa ko si Enzo. May karapatan po akong makita siya. Wala kang karapatan. Ang boses ni Doña Carmen ay tumaas puno ng puot at pag-ayaw. Ang kasal ninyo ay isang pagkakamali. Isang laro lamang ng anak ko para takasan ang responsibilidad niya.
Wala siyang asawa at higit sa lahat, hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko nang nakatali sa isang hamak na babaeng tulad mo. Wala siyang sakit dahil sa'yo. Ngayon, umalis ka na bago ko ipasagasa iyang mga paa mo. Ibinato ni Doña Carmen ang sobrang brown palabas ng bintana. Tumama ito sa dibdib ni Jessa at nahulog sa basang kalsada. Bumukas ang sobre at nagkalat ang mga bungkos ng 1,000 piso sa kalsada, inaanod at dinudumihan ng putik at tubig ulan. Mabilis na isinara ni Doña Carmen ang bintana. Umarangkada ang sasakyan. Iniiwan si Jessa sa gitna ng buhos ng ulan. Nakatayo si Jessa nanginginig sa lamig at matinding sakit ng kalooban. Tumingin siya sa mga perang nakakalat sa kalsada. Ang mga perang ipinagpalit ng ina niya sa kanyang buhay. Ang mga perang ginagamit ngayon ng pamilya Lorenzo para bilhin ang kanyang paglayo. Dahan-dahan lumuhod si Jessa sa aspalto. Pinulot niya ang isang bungkos ng pera. Nabasa na ng ulan at putik. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan na tumutulo sa kanyang mukha. Sa halip na kunin at itabi, sinimulan ni Jessa na punitin ang mga pera. Pinunit niya ng pinunit ang bawat papel, ang bawat 1,000, hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito, walang silbi at walang halaga. Inihagis niya ang mga piraso ng pera sa hangin, hinayaang liparin ng hangin at anurin ng ulan. Sa gitna ng ulan at ng panonood ng mga nagtatakang gwardya, napaluhod si Jessa ng tuluyan at sumigaw sa kawalan. Isang mahaba, masakit at puspos ng pagsisising iyak. Ang kanyang puso ay wasak na wasak. Naintindihan na niya ang lahat. Si Enzo o Lorenzo ay hindi kailanman naging isang pagkakamali sa kanyang buhay. Siya ang tanging taong totoong nagmahal sa kanya, ang tanging taong handang isuko ang lahat ng kayamanan para lamang makasama siya. At nang naroon na ito sa kanyang harapan, pinili niyang magbulag-bulagan at saktan ito. Ngayon, nahaharap siya sa isang malamig na pader ng kayamanan na hindi niya kailanman mabubuwag, at ang pag-ibig na inaasam niya ay tuluyan ng ipinagkait sa kanya huli na para ibalik. 1 buwan, 30 araw ng nakakabinging katahimikan ang lumipas mula nang tangayin si Enzo mula sa kanilang eskinita at mula nang itaboy si Jessa sa harap ng nagtataasang pader ng mga Lorenzo. Sa loob ng 1 buwan na iyon, ang buhay ni Jessa ay naging isang walang katapusang pag-uulit ng kalungkutan at pangungulila. Araw-araw pumapasok siya sa trabaho sa supermarket bilang isang makina, kumikilos, sumusukling, ngumingiti ng pilit sa mga parokyano. Ngunit ang kanyang isip ay laging lumilipad pabalik sa lalaking pinagtabuyan niya. Bawat gabi pag-uwi niya sa kanilang maliit na barong-barong, ang kawalan ng presensya ni Enzo ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Wala nang naghihintay na mainit na hapunan. Wala nang tahimik na aninong naglalaba sa sulok. Wala nang Enzo na nagtitiis matulog sa malamig na semento. Hindi na rin lumalabas si Aling Teresa para magsugal. Ang takot sa mga tauhan ni Mang Kanor at ang matinding konsensya sa ginawa nito sa anak ay nagkulong sa matanda sa loob ng bahay. Ngunit sa pagitan nilang mag-ina, namayani ang isang pader ng yelo. Hindi sila nag-uusap maliban kung kinakailangan. Hindi mapatawad ni Jessa ang ina at mas lalong hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Isang maulan na hapon ng linggo, nagpasya si Jessa na maglinis ng bahay. Kailangan niyang maging abala upang hindi siya lunurin ng sariling mga isipin. Nagsimula siya sa sala, nagwalis ng alikabok, nagpunas ng lumang mesa at inayos ang mga nakakalat na gamit. Nang marating niya ang sulok kung saan madalas matulog si Enzo, natigilan siya. Ang manipis na banig ay nakatupi pa rin nang maayos eksakto kung paano ito iniwan ni Enzo noong huling gabi bago ang bagyo. Sa ibabaw nito ay ang nag-iisang unan na ipinambato niya rito noong unang gabi ng kanilang kasal. Dahan-dahang lumuhod si Jessa at hinawakan ng banig. Ang magaspang na tekstura nito
ay nagpabalik ng alaala kung gaano kalamig ang sahig na yon at kung gaano niya pinilit si Enzo na tiisin yon gabi-gabi. Ang kanyang mga mata ay nag-init, ngunit pilit niyang pinigilan ang pagluha. Kailangan niyang linisin ang lugar na ito. Kailangan niyang itapon ang mga natitirang gamit ni Enzo upang kahit papaano makapag-umpisa siyang muli. Inangat niya ang banig upang itupi ng mas maayos bago ilagay sa isang malaking plastic bag. Ngunit pag-angat niya nito, may isang bagay na nahulog mula sa ilalim ng unan. Isang lumang notebook. Ang pabalat nito ay kupas na asul. May mga mantsa ng tubig at nakatiklop ang mga gilid. Hindi ito ordinaryong kwaderno. Ito ay mukhang matagal nang itinatago isang lihim na siniksik sa pinakamasikip na espasyo upang hindi makita ni Numan. Kinuha ni Jessa ang notebook, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nakilala niya ito. Ito ang madalas isulat ni Enzo tuwing gabi kapag akala nito ay tulog na siya. Akala niya noon ay naglilista lang ito ng mga basurang nakolekta o mga utang. Ngunit ngayon, hawak-hawak ang kwadernong iyon. Alam niyang higit pa roon ang nilalaman nito. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na dingding at dahan-dahang binuksan ang unang pahina. Ang sulat kamay ay magulo. Parang isinulat ng isang taong nagmamadali o nanginginig ang mga kamay, ngunit malinaw ang bawat salita. Unang araw, bilang asawa ni Jessa. Binasa ni Jessa ang mga sumunod na linya, ang kanyang paghinga ay bumagal. Galit na galit siya sa akin ngayon at naiintindihan ko. Sino ba naman ang matutuwa na ikasal sa isang taong amoy basura? Gusto ko sanang punasan ang pawis niya kanina, pero sinabihan niya akong huwag siyang hawakan. Masakit, pero tama lang yon. Hindi niya alam ang totoo at mas mabuting hindi na muna niya malaman. Mas madaling magalit sa isang pulubi kaysa sa isang taong bumili ng kalayaan niya. Isang butil ng luha ang tumulo mula sa mata ni Jessa, pumatak sa pahina ng notebook. Inilipat niya sa susunod na pahina. Bumili ako ng Jollibee Chicken Joy ngayon. Nakita ko kasing nakatingin siya sa billboard nito kahapon habang nasa jeep kami. Sabi ko sa kanya, bigay lang ng alis sa palengke. Nakangiti siyang kumain kahit nagdududa. Ang ganda pala niyang ngumiti. Kahit tira-tirang kanin na may asin lang ang kinain ko, parang nabusog na rin ako nang makita ko siyang masaya. Ang dibdib ni Jessa ay nagsimulang sumikip. Naalala niya ang gabing iyon, kung paano niya ininsulto ang pagkain bago niya kainin at kung paano niya tiningnan nang may pandidiri si Enzo habang kumakain ito ng kanin at asin sa sahig. Binusog siya nito habang ginugutom nito ang sarili. Patuloy siyang nagbasa, lumalaktaw ng ilang pahina. Ang bawat entry ay puno ng tahimik na pagmamahal ng mga sakripisyong hindi niya kailanman napansin o pinahalagahan. Isinulat ni Enzo kung paano niya nilabhan ang mga damit ni Jessa ng palihim upang hindi na ito mapagod pag-uwi, kung paano niya binabantayan ang pagtulog nito para siguruhing walang lamok na kakagat, at kung paano siya nagtatrabaho ng palihim sa mga construction site, hindi bilang isang tagapagmana kundi bilang isang ordinaryong trabahador para may maibigay na panggastos sa bahay. Nang marating ni Jessa ang kalagitnaan ng notebook, ang tono ng mga isinulat ay nagsimulang magbago. Ang mga salita ay naging mas madilim, puno ng pangamba. Bumalik ang sakit sa dibdib ko kanina. Mas matindi ngayon kaysa noong nakaraang buwan. Sabi ng doktor, kailangan ko na raw operahan kung hindi bibigay ang puso ko anumang oras. May congenital heart defect daw ako. Isang bagay na itinago sa akin ng pamilya ko hanggang sa lumala ito. Napatakip si Jessa ng bibig, pinipigilan ng isang malakas na hikbi. Congenital heart defect. Kaya pala laging nakahawak si Enzo sa dibdib nito tuwing madaling araw. Kaya pala sinabi ni Don Antonio na mamamatay ito kung hindi babalik. Ibinaba ni Jessa ang kanyang paningin sa mga huling pahina ng notebook. Ang sulat doon ay halos hindi na mabasa. Parang isinulat habang umiiyak o nahihirapan huminga. Hinahanap na ako ni Papa.
Nahanap na nila ang lokasyon ko. Gusto nila akong bawiin para ipa-opera at ituloy ang pagiging tagapagmana. Pero ayokong bumalik sa hawla na yon. Ayokong mamatay sa ibabaw ng operating table na parang isang sirang makina na kinukumpuni. Kung mamamatay man ako, gusto ko sanang mangyari iyon dito, sa maliit na bahay na ito. Bilang isang ordinaryong tao, bilang si Enzo ang asawa ni Jessa. Ang huling entry ay may pet sa isang gabi bago mangyari ang matinding pag-aaway nila. Nakita niya ang wallet ko ngayon. Nakita niya ang lumang litrato. Nabuking na ako. Nasampal niya ako at pinalayas. Ang sakit. Hindi dahil sa sampal, kundi dahil nakita ko sa mga mata niya na naramdaman niyang niloko ko siya. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong sabihin na ang tanging ginusto ko lang mula noong magkita tayo sa simbahan ay ang mapangiti siya. Jessa, kung mabasa mo man ito balang araw, patawarin mo ako. At sana malaman mo na minahal kita ng totoo, hindi bilang bayad utang, kundi dahil ikaw ang nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Hindi na nakayanan ni Jessa. Ibinaba niya ang notebook, ibinaon ang mukha sa kanyang mga tuhod at humagulgol ng buong lakas. Ang bawat iyak niya ay parang pinupunit ang kanyang lalamunan. Ang sakit ay pisikal at emosyonal, bumabaon sa bawat himaymay ng kanyang laman. Ang lahat ng panlalait niya, ang mga sampal, ang mga salitang palamunin at basura, lahat ng iyon ay ipinukol niya sa taong nagbigay ng lahat-lahat sa kanya, pati na ang natitirang mga araw nito. Pinagpalit ni Lorenzo ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya, at kahit ang pagkakataong gumaling para lamang makaranas ng totoong pagmamahal mula sa isang babaeng hindi siya magawang tingnan ng may respeto. Enzo? Paulit-ulit na bulong ni Jessa sa pagitan ng paghikbi, yakap-yakap ang asul na kwaderno na tila yun na lamang ang natitirang bahagi ng asawa niya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Napakatanga ko. Ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos muli, sumasabay sa pag-iyak ni Jessa sa loob ng maliit na barong-barong. Ngunit kahit gaano kalakas ang ulan, alam niyang hindi kailanman mahuhugasan nito ang malalim na sugat ng pagsisisi na ngayon ay nakaukit ng permanente sa kanyang kaluluwa. Ang katotohanan ay isiniwalat ng isang lumang kwaderno sa basurahan, ngunit huli na ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. 2 buwan. Iyon ang haba ng panahon na ginugol ni Jessa sa pag-asang may himalang mangyayari. Araw-araw siyang naghihintay sa labas ng kanilang barong-barong, umaasang makikita niya ang pamilyar na bulto ni Enzo na naglalakad papasok ng eskinita, nakangiti at may dalang supot ng pandesal. Ngunit bawat araw na lumipas ay parang isang mabigat na bato na lalong nagbabaon sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Isang maagang umaga ng Lunes, habang nagwawalis si Jessa sa tapat ng kanilang pinto, isang tahimik ngunit eleganteng sasakyan ang huminto sa bungad ng kalsada. Hindi ito ang naglalakihang SUV ni Don Antonio, kundi isang simpleng itim na sedan. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng maayos na kulay abong suit at may bitbit na itim na leather briefcase. Ang bawat hakbang ng lalaki papit sa bahay ni Jessa ay tila nagdadala ng malamig na hangin na nagpatayo sa balahibo ng dalaga. Tumigil ang lalaki sa harap niya at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mrs. Jessa Lorenzo? Tanong ng lalaki, ang boses ay profesional, ngunit may bahid ng kalungkutan. Nabitawan ni Jessa ang hawak na walis tingting. Ang pagtawag sa kanya bilang Mrs. Lorenzo ay tila isang matalim na patalim na umiwa sa kanyang dibdib. Ako nga po. Sino po sila? Galing po ba kayo kina Don Antonio? Binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase at kumuha ng isang manipis na brown envelope. Ako po si Attorney Vergara, ang personal na abogado ni Sir Lorenzo. Nandito po ako hindi sa utos ni Don Antonio kundi bilang pagtupad sa huling bilin ng aking kliyente. Ang mundo ni Jessa ay tila huminto sa pag-ikot.
Ang mga salitang huling bilin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit hanggang sa mawalan ng kahulugan ang lahat ng ingay sa paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at kinailangan niyang humawak sa hamba ng pinto upang hindi mabuwal. Huling bilin. Nanginginig na bulong ni Jessa ang mga mata ay nagsimulang mag-init at manlabo dahil sa luhang nagbabadyang tumulo. Anong ibig ninyong sabihin? Attorney, nasaan si Enzo, nasaan ang asawa ko? Huminga ng malalim si Attorney Vergara. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo, Mrs. Lorenzo. Pumanaw na po si Sir Lorenzo kahapon ng madaling araw. Bumigay po ang kanyang puso habang nasa kalagitnaan ng operasyon na matagal na niyang iniiwasan. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Jessa. Parang piniga ang kanyang puso nang napakahigpit hanggang sa madurog ito. Ang lalaking pinandirian niya ang lalaking sinampal at pinalayas niya sa gitna ng bagyo ang lalaking tahimik na nagtiis sa malamig na sahig para lang makasama siya ay wala na. Tuluyan ng binawian ng buhay. Inabot ni Attorney Vergara ang brown envelope kay Jessa. Ipinagbilin po niya na ibigay ko ito sa inyo ng personal matapos ang lahat. Ito lamang po ang tanging ari-arian na nais niyang ipamana sa inyo labas sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Jessa nang tanggapin niya ang sobre. Hindi niya ito mabuksan kaagad. Bawat daliri niya ay tila nanigas sa matinding panlulumo at pagsisisi. Hindi ko po kayo masasamahan sa burol, misis. Dagdag ng abogado nang may pag-aalangan. Mahigpit po ang utos ni Doña Carmen na walang sinuman mula sa inyong pamilya ang makalalapit sa labi ng kanyang anak. Pribado po ang burol at nakabantay ang mga gwardya. Patawad po. Tumango lamang si Jessa, hindi na magawang magsalita. Maging sa kamatayan ang pader ng kayamanan ay nanatiling nakaharang sa pagitan nila ni Enzo. Yumuko muli ang abogado at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Iniiwan si Jessa na wasak sa tapat ng kanilang maliit na tahanan. Pumasok si Jessa sa loob at naupo sa sahig sa eksaktong lugar kung saan madalas matulog si Enzo. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo ng sobre. Inaasahan niyang makakita ng mga dokumento, titulo ng lupa o tseke na nagkakahalaga ng milyon mga bagay na karaniwang iniiwan ng isang mayamang tagapagmana. Ngunit walang papel sa loob, maliban sa isang nakatuping liham na gawa sa murang stationery. At kasama nito ay isang maliit na bagay na nahulog sa kanyang palad. Hindi ito singsing na gawa sa ginto o brilyante. Isa itong simpleng singsing na hinabi mula sa pinatuyong damo at hibla ng abaka. Isang bagay na malamang ay ginawa ni Enzo gamit ang sariling mga kamay noong mga panahong nakaupo ito sa labas ng kanilang bahay. Binuksan ni Jessa ang liham. Ang sulat ni kamay ay magulo at mahina. Halatang isinulat ng isang taong nanghihina na ang katawan. Jessa, mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay tapos na ang laban ko. Patawarin mo ako kung hindi ko na natupad ang pangako kong babalik ako para magpaliwanag. Ginawa ko ang lahat para takasan sila para bumalik dyan sa maliit nating bahay. Pero masyado na palang mahina ang puso ko. Huwag kang sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Ang mga sampal mo ang galit mo. Ang pagtataboy mo sa akin, tinatanggap ko ang lahat ng iyon dahil alam kong nagkamali rin ako. Naging makasarili ako. Naisip ko na kung itatago ko ang yaman ko, matututunan mo akong mahalin bilang isang ordinaryong tao. Hindi ko naisip na ang pagsisinungaling ko ay mas masakit pala kaysa sa kahirapan na naranasan mo. Iniwan ko sa abogado ang singsing na damo na ito. Ginawa ko yan nung gabing pinalayas mo ako sa ulan. Naisip ko kasi, baka sakaling pumayag kang palitan natin yung mumurahing singsing na binili ko noong kasal natin. Kahit damo lang ito, ginawa ko ito ng buong puso. Iniisip ang bawat ngiti mo
noong binigyan mo ako ng tinapay sa simbahan. Wala akong kayamanan na maipapamana sa iyo dahil ang lahat ng pera ko ay nasa pangalan ng pamilya. Pero ibinibigay ko sa iyo ang huling hiling ko, Jessa, mabuhay ka ng malaya. Kalimutan mo ang utang ng nanay mo. Kalimutan mo ang galit mo sa akin. Gamitin mo ang kalayaang binili ko para sa iyo upang maabot ang mga pangarap mo. Mahal na mahal kita, Jessa. Hanggang sa huling pintig ng sirang pusong ito, ikaw lang ang laman. Nagmamahal, ang basurero mong asawa, Enzo. Niyakap ni Jessa ang sulat sa kanyang dibdib at humagulgol ng buong lakas. Ang bawat salita ni Enzo ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa, hindi para saktan siya, kundi para gisingin siya sa katotohanang minahal siya nito nang walang hinihinging kapalit. Isinuot ni Jessa ang singsing na damo sa kanyang palasingsingan. Bagay na bagay ito roon, mas maganda pa sa anumang mamahaling alahas. Hinalikan niya ito. Ang mga luha ay patuloy na umaagos at pumapatak sa hibla ng abaka. Kinahapunan naglakad si Jessa patungo sa malaking simbahang bato sa bayan, ang parehong simbahan kung saan niya unang nakita ang batang si Lorenzo. Maraming taon na ang nakalilipas. Umupo siya sa lumang hagdanan, sa labas ang lugar kung saan niya ibinigay ang kalahati ng kanyang tinapay sa isang batang gutom. Walang sikat ng araw na sumalubong sa kanya, tanging ang malungkot na kulay ng dapit hapon at ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na galit o puot ang nagahari sa puso ni Jessa. Hinaplos niya ang singsing na damo sa kanyang daliri. Tumingala siya sa kalangitan, ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bagong liwanag ng determinasyon. Patawad, Enzo. Bulong ni Jessa sa hangin, ang boses ay buo at matatag. Patawad dahil naging bulag ako sa pagmamahal mo. Patawad dahil hinusgahan kita base sa hitsura at sa mga kasinungalingang gawa ng sarili kong nanay. Nasayang ang oras natin dahil sa pride ko. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Pero ipinapangako ko sa iyo, Enzo, hindi masasayang ang sakripisyo mo. Susundin ko ang huling bilin mo. Mabubuhay ako ng maayos. Mag-aaral ako ulit, magtatrabaho ng marangal, at hindi ko nahahayaang kontrolin ng utang o ng ibang tao ang buhay ko. Tumayo si Jessa mula sa hagdanan ng simbahan. Ang hangin ay humampas sa kanyang mukha, pilit na tinutuyo ang kanyang mga luha. Ang daan sa harap niya ay mahaba at mahirap. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya mag-iisa. Ang pag-ibig ni Enzo na nakaukit sa isang simpleng singsing na damo ay mananatiling gabay at lakas niya habang buhay. Naglakad si Jessa palayo, isang babaeng binago ng pagkakamali, ng matinding sakit at ng isang pag-ibig na dumating sa anyo ng isang pulubi na nag-alay ng kanyang buong pagkatao para lamang palayain siya. Ang kwento nila ni Enzo ay natapos sa trahedya, ngunit ang sumpa niya na mabuhay ng may dignidad ang magiging pinakamagandang pamana ng asawang hindi niya kailanman malilimutan.